I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sabi dito guys, patuloy ang pagsisikap para sa kalidad na trabaho para sa lahat sa pamamagitan ng Create More Act, trabaho para sa bayan, plans, upskilling and reskilling program at iba pang layunin. At iba pang layunin ng pamahalaan na magbigay daan sa mas magandang pamumuhay para sa bawat Pilipino. Ay wow, social. So guys, kung makikita nyo dito, no? So ito, Labor Force Survey, October 2024. Oh, ayan, diretso. Tulad yan, mga kababayan, kung nakikita nyo dito, ayan, no? Noong October 2023, ito po yun, yung survey, no? 4.2%. Oh, 11, yung unemployment yan. Ito underemployment naman 11.7%, labor force participate rate 63.9%. Oh, ibig sabihin na talagang nung last year medyo tumaas bahagya. Total employment at 47.8 billion. Ay wow, grabe. Oh, ang daming nagkaroon ng trabaho guys ha. Ngayon, nung 2024 naman, ito 2023 last year yan. Ito naman kasalukuyang taon. Makikita nyo dito mga kababayan, 3.9% bumaba talaga ang unemployment rate galing sa from 4.2%. Oh, di ba? Oh, yung underemployment naman tumaas siya 12.6%. Itong labor force participation rate 63.3% bumaba, no? Ito naman ang nagkaroon ng total employment 48.2 million. Oh, 'di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, nagtatrabaho talaga ang gobyerno. Oh, see, ang laki ng itinaas. So ibig sabihin, ika nga ang binaba. Pag bumaba ang unemployment rate, so ibig sabihin, dumami po ang mga employment, no? Ang mga nagkakaroon ng trabaho. Ngayon, pag marami ang nagkakaroon ng trabaho, less poverty po 'yan. Oh, 'di ba? Mga kababayan, ibig sabihin nagtatrabaho ang Marcos administration. Alam niyo naman ang pangulo, nakatutok lang 'yan sa sa mga magsasaka. Oh, kasi una niya talaga 'yan eh. Yan ang number 1 daily needs ng ating mamayang Pilipino, itong mga pagkain at itong pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. At hindi lang yan guys, nagkakaroon po din ng maraming trabaho yung ating mga kababayan na gustong mag-abroad kasi ang patakaran ngayon government to government. Di ba maganda yan? Ibig sabihin safe, legit yung pagpupunta mo sa abroad pag government to government. Yung mga recruiter, nako, hindi pa sigurado yan. Baka mamaya faking agency yan. So dahil dito, kung nakikita nyo, maganda ang takbo ng ekonomiya. So ibig sabihin, nagtatrabaho ang Pangulo. Ito dito maganda kay Pangulong Marcos Jr. Yung kanyang katalinuhan, ginamit niya. Paano niya solusyonan or mabigyan ng solusyon ang bawat problema ng ating mga kababayan. Itong bansa na ito. Alam nyo naman, maraming mga pinuno na nagdaan. Pero guys, nananatili pa rin tayo na kulilat sa karatig kapitbahay natin sa buong Asia. Kawang Pinas walang asinso. Mula sa 1986 hanggang kay Digong, walang asinso. Kundi talamak ang korupsyon talaga. Sa totoo lang. Well, dekada ang korupsyon pero mas malala itong mga nakaraan. Matindi. So dahil dito, ang Pangulo talagang gumagalaw. Di ba? Oh, see? Yung pang-i-encourage sa mga banyaga sa iba't ibang bansa. Mag-invest sa Pilipinas at nangyari naman po yan. I-research nyo yan sa Googles. At pag-encourage niya sa mga local government tulad sa mga icon, katulad ni Ramon Ang, Ayala Subel. Yan guys, ini-encourage niya yan para magpatayo ng malalaking pabrika, malalaking kampanya sa mga bawat probinsya. Sabi nga ni Mr. Ang, ang Pangulo, ini-encourage sila. So, sabi mo po ng mga dilis, yung mga oligarko daw yan, mayaman para sa mayaman. Doon po kayo nagkakamali kasi itong mga oligarko na sinasabi nyo, sila Mr. Ang, Mr. Pangilinan, nagpapatayo po yan sila ng mga malalaking kumpanya. Pag nagpatayo ng malaking kumpanya, ibig sabihin, nangangailan sila ng manpower. Pag manpower, ibig sabihin, trabahador. Di ba? Kaya nga ito bumaba Bumaba ito. Bababa pa yan Bababa pa yan mga kababayan, tingnan nyo. Pag marami ang
nagkakaroon ng trabaho, ibig sabihin less poverty po yan. Pag less poverty, tuloy-tuloy ang magandang ekonomiya ng bansa. Ang nagrereklamo lang naman sa social media ang mga dilis kahit sila, mayroon silang magandang trabaho, pero patuloy pa rin ang paninira nila. Bakit? Kasi bayaran mga yan sideline nila yan. Malaking bayad dyan sa paninira sa pamahalaan. Pero alam naman po natin, ang ating mga kababayan, halos 90% ay nasa social media. Lahat yan may cellphone. Kaya alam nila ang takbo ng ekonomiya. Hindi naman siguro sila bulag para paniwalaan itong mga pag-i-spread ng fake news ng mga dilis. Yung mga vloggers na dilis, talaga naman di ba mga kababayan? So congratulations sa ating mga Pangulo at sa buong gabinete niya. Tulad yan. Key labor market improvement, unemployment rate decline, unemployment. Ayan. Kita nyo? Rate dropped to 3.9% in October 2024, a significant movement from 4.2% in October 2023. Di ba? Magandang balita yan. This brings the full year's figure down to 4.3% from 4.36, 0.6%. Ika nga, this bring the full year figure down to 4.3% from 4.6%. Wow. Better than the 2024 target set by the Philippine Development Plan of 4.4% to 4.7%. Di ba mga kababayan? Alam nyo, ang isang pinuno dapat matalino. Maraming magagandang idea. Tulad ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ay puro lang sa kanya kasi ang nakikita ko itong re-resolve niya sa mga problema. Yung pinaka main problem talaga ng Pilipinas, itong hindi paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasi kung maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa, ibig sabihin maganda talaga ang pamumuhay ng mga kapwa nating mga Pilipino. Di ba mga Pilipino, ika nga. Alam mo yung masipag ka lang, madiskarte, ay sus, gagandang buhay mo guys. Pero kung nanatili ka sa social media at puro kuda-kuda paninira, tamad ka, hindi ka nagtatrabaho, habang buhay ka maghirap, di ba? Tulad niya, total employment growth. Total employment reach for 48.2%. Din, laki nito guys, laki nito. Nagkaroon ng trabaho, million Filipinos in October 2024, marking an increase of 369,000 employment individuals compared to the previous year. Ang laki, ang dinagdag. Baka 2025 mas malaki pa dito. Di ba? Mamaya magiging 1% na lang yan yung unemployment rate. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ang Marcos administration. Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga dilis na weak leader daw ang Pangulo, wala daw ginagawa. Hindi daw magaling na Pangulo, sabi ni Sara Duterte. Nagsalita ang magaling, di ba? Mamaya ibalik natin ang tanong. Ano bang malaking achievement na nagawa ni Sara Duterte sa loob ng 2 taon? Di ba guys? Wala. Tuloy, full year employment creation stands at 600,000 driven by enhanced government's effort. Di ba? Social. Tuloy. Ito pa. Yan, shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello, mga Filipinos and OFW. Shoutout sa inyo guys. Government initiative to boost the labor market. Corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy, create more act. Wow. Designed to generate additional income and opportunities and stimulate economic growth by the enhancing tax incentive for enterprises. Alam nyo guys, kung lahat ng mamayang Pilipino walang reklamo, walang pagtituligsa sa pamalaang Marcos Jr., parang pagkakaisa tayo lahat. Walang naninira, walang kanya-kanya, walang nagsasabi ito magaling ang Pangulo na ito, magaling ang Pangulo namin, mas the best, ganito. Wala dapat ganun. Kung sino dapat na nakaupo, dapat suportahan natin. Yun naman po ang pinakamaganda, di ba? Hindi yung parang gusto nyo watak-watak na lang mga Pilipino, wag ganun. Suportahan natin ang Pangulo kasi total naman itong Pangulo na ito, hindi naman lang nakaupo sa Malacanang yan. Hindi lang naman yan nakahiga lang sa kulambo. Yan ay nagtatrabaho, work hard working yan, mga kababayan. Di ba?
Pag talagang lumago ng lumagong ekonomiya ng bansa, at lahat tayo makikinabang actually, no? Tuloy. Sabi po dito, enterprise-based education training and framework addresses labor sector gaps by expanding training and upskilling programs in partnership with the private sector. Sabi ko nga, ang mga private sector talaga, malaking maitutulong guys. Bukod sa nagbabayad sila ng tax, no? Except yung mga kolorom na oligarko. Nagbabayad sila ng tax as in, no? At nakakatulong din sila sa pamahalaan, nakakatulong sila sa mamayang Pilipino because sa kanilang malalaking kumpanya, nabibigyan ng mga trabaho ang ating mga jobless na mga Pilipino. Di ba? Yan. Katulad ni Ramon Ang, Mr. Pangilinan. Di ba? Nag-i-invest din ng mga yan, mga kababayan. Bukod sa mga banyaga, ang mga lokal, nag-i-invest yan, yung mga bilyonaryo, nag-i-invest yan sa atin. Sa mismong bansa nila, natin, Pilipinas, ika nga, no? Tuloy, NIDA is finalizing is a 10-year plan to create a more dynamic and sustainable labor market focusing on long-term employment creation and economic growth. Biro mo, ito si NIDA Secretary Balisakan ba ito? Talaga nga nagtatrabaho ito guys in fairness naman sa mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Masisipag po sila. Sa totoo lang. Siyempre yung pinuno nila masipag di ba? Tuloy. Ayan, government initiative, sabi po dito mga kababayan. Ayan, to boost the labor market. Alam nyo kung lahat tayo mga Pilipino nagkaisa, nagtutulungan. Kasi likas sa mga Pilipino ang nagtutulungan Pero likas din sa mga Pilipino na iba, na mahilig manira. Hindi pa nangyayari, inunahan na. Di ba? Tuloy, critical infrastructure project. The government is fast-tracking infrastructure project which will generate more employment and economic opportunities. Kasi yung mga, lalo na yung mga projects ni Pangulong Marcos Jr. ngayon na kasalukuyan na ginagawa sa iba't ibang lugar, ay nagkikreate ng trabaho yun mga kababayan. Sa totoo lang, lalo na sa mga construction, sa mga paggagawa ng tulay, or mga malalaking building or anuman, ay nagkikreate ng maraming trabaho yun. Di ba? Upskilling and reskilling initiative, the government is collaborating with industry expert to support the IT and BPM sector in adapting to AI and emerging technologies. Alam mo yun, ang panahon ngayon, iba na mga kababayan. Iba na makabagong, nasa makabagong panahon na tayo. Means, hindi na po pwedeng ikumpara ang panahon ngayon sa 1970s kasi mababa ang mga bilihin, mababa ang mga materials ngayon. Ngayon gumagana, teknolohiya na, machinery na. Grabe no, baka pagdating ng panahon ultimo maghugas ng pinggan, na lang, machinery na lang ang gumagana. Ika nga, baka sa loob ng bahay ng bawat Pilipino may robot na naghuhugas ng plato guys. Ultimo magsindi ng TV, robot na, di kayo naloka. Wow, yayamanin. Tuloy! Support for displaced workers following recent calamities, the government is prioritizing public-private partnership to provide emergency employment assistance and other support. You see, mga kababayan, sabi ko nga, no, ang ating pamahalaan na si Pangulong Marcos Jr. talagang alam nyo magagandang mga idea niya, no? Sa totoo lang, grabe as in, no? Itong mga public private partnership talaga naman malaki rin na naitutulong niya, no? Likas din sa isang pinuno, dapat maging matalino. Hindi po yung pipili ka ng isang pinuno immature, walang alam. Kung pipili ka din naman ng isang pinuno, luklok mo sa Malacanang, dapat tulad ni Pangulong Marcos Jr., maabilidad ba? Madiskarte. Kailangan ng isang Pilipino, hindi hadlang ang kahirapan, dapat madiskarte ka sa buhay. 'Di ba? Pag hindi ka madiskarte, nganga ka. 'Di ba? Siyempre, lalo na itong during calamities natin. Sus Mariuses, on time talaga yung tumulong si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Mas nauna sa tilaik ng manok. Ay malayo pa yung mga bagyo. Sasabihin niya kay Secretary Gatchalian ay handa na mga relief good. Kailangan nakaripak. Laging yan guys on time. Grabe.
Makita mo yung mga sinasabi ng mga LGUs, papasalamat sila sa Marcos administration at saka kay secretary ng DSWD. Talagang laging on time kung magbigay ng tulong. 'Di ba? So yun mga kababayan, ang pinaka latest updates natin. Talagang maganda as in. Ang Pangulo, sabi ng mga DDS, yung ayuda. Bakit? Ano pong problema yun sa ayuda? Pakialaman nyo pa yung magandang idea ng Pangulo. At least yan, na ibibigay, na ibabalik sa mamayang Pilipino at natutulungan yung mga mahina ang kita. 'Di ba? Oh, anong gusto nyo sa pera? Kurakutin na lang, ganon. Anong gusto nyo sa pera? Oh, pakain nyo na lang sa ipis, sa BSP. Huwag na lang ibigay. Itulong sa mga mamahihirap. Tulad sa mga magsasaka. Tulad sa mga mangingisda. Hindi na sila bibigyan ng mga bagong bangka or mga bagong dimotor na bangka or mga gagamitin nila, mga net. Hindi na sila bibigyan ng katulad ng mga magsasaka natin. Mga libreng binhi, hindi na ba bibigyan? Pag may calamity, hindi na ba sila bibigyan ng mga ng pangangailangan nila? Bakit? Anong problema yan sa ayuda? Parang nagkakasakit kayo dyan sa mga ayuda na yan. Huwag nyo na problemahin yun. Yan ang way sa level ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Huwag yung pakialaman. Kasi yung pinuno nyo dati, hindi niya pinapakialaman. Kung ano po yung mga idea, magagandang programa ng Pangulo, huwag nyo na kayo makialam, mga dilis. Outside di Colombo na kayo. Kasi kayo din naman, yung mga kasamahan yung dilis sa iba't ibang lugar, katulad sa Davao ng nakaraan, nakatangkap din sila ng titulo ng lupa actually. So, dahil dyan, mga kababayan, ipag-pray natin ang bansa na ito na sana magkaroon po ng kapayapaan, pagkakaisa. O, di ba? Ika nga, sabi ko, dapat, kung gusto nyo paupuin ang gusto nyo paupuin, maghintay po kayo sa mga eleksyon. Ika nga, dadaan natin sa due process. Pag sinabi mo due process, guys, through election. Di ba? O, wag idaan sa dahas. Masama po yun. Kasi, kung dahas ang pairali nyo, maraming mamamatay. Kasi, siyempre, ipagtanggol ang kabilang side, ikapagtanggol ang kabilang side, talagang magkaroon ng civil war yan. Pag yan, pinaalis nyo ang Pangulong Marcos Jr., hindi kami papayag. Lalaban kami hanggang sa dulo yan. Kaya maghintay kayo sa 2028, wag atat. Okay? Masama ang mga agaw ng pwesto. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.